Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na makita ng ating bida ang pagdating ng isa pa, ay ginamit naman niya itong pagkakataon upang magawang tumalon mula sa itaas ng gusali upang makatakas. Nang magawa naman itong makaalis mula sa itaas, ay napansin naman niya na mukhang napapalibutan siya ng mga ito, at mukhang nagtungo agad sila sa lugar na kanyang kinaroroonan nang marinig ang pagputok ng baril mula sa kanyang pinaslang kanina. Kaya naman ay napasabi na lamang ito na wala ng paraan upang magawa niyang matakasan ito. Nang mabilis naman siyang umiwas sa pagbaril ng isa, at mabilis na binigyan ng bala sa kanyang noo, nang matapos ay nagawa naman niyang makaalis at napapatanong na kung ano naman ang nangyayari dito, dahil sa pinipilit nito ang makatakas ngunit parami ng parami ang humahabol sa kanya, na para bang nais ng mga ito na magawa siyang makorner. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng motorsiklo, ay may kung sino naman ang kumuha at nagpaandar nito. Habang nagpapatuloy si Hoyong sa pagharap sa mga humahabol sa kanya, ay matagumpay naman niyang napabagsak ang sumugod dito. Nang bigla naman na mayroon pa siyang narinig na paparating mula sa kanyang likudan, kaya naman ay agad na napalingon ito dito. Ngunit sinabihan naman siya ng lalaki na ngayon ay katapusan na ng ating bida dahil sa lapit ng distansya nito ay hindi na niya magagawa ang makatakbo. Nang bigla naman na kinalampag ni Hoyong ang muka nito gamit ang napulot niya na kawali, upang ipagtaka nito, at napasabi na isang kawali lamang ang nakagawang magpabagsak sa kanya. Nang matapos na mapabagsak niya ito, ay napasabi naman siya na labis na siyang napagod dahil sa mga naganap na paghabol sa kanya ng mga taong ito. Nang bigla naman siyang tinanong ng kung sino na kung anong pakiramdam ng hinahabol na parang isang rabbit na napapalibutan, sabi pa nito na hindi niya intensyon na makipagtulungan sa mga taong ito laban sa kanya, ngunit nagawa niyang mapuwersa ang ating bida na magtungo sa lugar kung saan madami ang mga taong lumapag. Matapos nito ay inasar naman niya ang ating bida upang labis niyang ikaiinis dahil sa wala na itong natitirang bala at bukod pa doon ay kitang-kita na napagod na ito ng sobra upang magawa pa ang makatakas sa kanya, kaya naman ay masaya siyang sinabihan nito na napasaya siya nito sa kanilang ginawang paglalaro ng habol-habulan. Ngunit bago pa man niya nagawa ang paslangin si Hoyong, ay may kung sino naman mula sa kung saan ang dumating gamit ang motorsiklo, upang labis na ipagtaka ng ating bida, pati na din ng lalaki. Nang magawa naman itong makalapag, ay nagsanhi naman siya ng makapal na alikabok sa paligid nito, at mabilis na inutusan si Hoyong na agad na sumakay sa kanya, at masayang tinanong ni Habon Park, na dating motorcycle racer, na kung ano ang masasabi niya sa bagay na ito, na kung wala pa din ba siyang silbi upang magawa niyang makipagtulungan sa kanya. Nais pa sana siyang tanungin ng ating bida, ngunit napansin naman ni Habon Park na malapit nang mawala ang makapal na alikabok na bumalat sa lalaki, kaya naman ay mabilis niyang pinaandar ito at sinabihan ng ating bida na mabilis itong sumakay sa kanya dahil sa kailangan na nilang makaalis sa lugar na ito. Kaya naman ang magawa na nitong makalapit kay Hoyong, ay mabilis na kinapitan nito ang kamay ng dalaga, at nagawang mapasakay. Ngunit habang papaalis ay muli naman silang binaril ng lalaki upang mapasigaw ang ating bida na mag-iingat ito dahil sa pinapapaputukan sila ng lalaki. Kaya naman dahil dito ay mabilis na inihinto ng babae ito para maiwasan ang mga bala sa kanilang direksyon, at nang matapos na mauntog ng ating bida sa bumper ng dalaga, ay inutusan siya nito na kumapit ng mahigpit, dahil kapag nahulog ito ay hindi na niya siya babalikan pa. Matapos ay muli naman silang pinaulanan ng lalaki ng bala, upang mapaiwas ang dalawa ng paulit-ulit, sa kahit saang direksyon, kaya naman ang magawa ng mga ito na makita ang labasan, ay walang pagdadalawang isip nila itong sinalpok upang magawa ang makalabas. Habang pinagmamasdan naman sila ng lalaki ay napasabi siya na hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang iyon, at mukhang ang babae na iyon ay labis na kakaiba, dahil sa nagawa nitong dalhin ang motorsiklo na iyon na parang isa lamang niyang laruan. Sabi pa nito na dahil sa nagawa na nilang makatakas, ay sa susunod na lamang sila magkikita, sila na kanyang mga Koreanong mga kaibigan. Makalipas naman ng ilang sandali, sa labas ng military base, ay tinatanong naman siya ng ating bida na kung ano ang nais nito sa kanya, at kung bakit siya nito iniligtas, dahil kung ang nais niya ay ang makipagkampihan sa kanya,
ay bakit hindi na lamang ibang tao ang lapitan niya. Masaya naman siyang sinabihan nito na mayroong kasabihan na kapag nagawa munang kausapin ang kung sino, ay hindi na ito estranghero, kaya naman ay hindi niya nais na makita ang kung sino na nagawa niyang makausap na sa ganung paraan lamang mamamatay, nang bigla naman itong nakakita ng isang bahay at sinabihan ang dalaga na hihinto muna sila sa lugar na iyon dahil sa kailangan niya muna ang makapagpahinga ng sandali. Nang makapasok sa lugar, ay sinabihan naman siya ng babae na masyado itong maswerte, dahil sa mayroon siyang nakitang first aid kit sa lugar, bukod pa doon ay tanging daplis lamang ang natamo nito na tumama sa kanyang tainga. Kaya naman ngayon na nagawa na nitong gamutin ang kanyang sugat ay maaari na silang magpatuloy, nang bigla naman siyang natigilan sa pagsasalita nang tutukan siya ng ating bida at sinabi na may nais lamang itong linawin sa kanya, sabi nito na siya mismo ang may responsibilidad na protektahan ang kanyang sarili, kaya naman ay iniabot nito ang kanyang pistol sa dalaga. Sabi ni Hoyong na ang totoo ay ang dahilan kung bakit siya sumali sa palarong ito ay dahil sa mayroon siyang nais na makita na kung sino, ngunit ang libutin ang buong isla na ito, ay kakailanganin niya ng isang driver na kagaya niya. Dagdag nito na dahil doon ay papayag itong makipagkampihan sa kanya, ngunit hindi niya magagawa ang itaya ang kanyang buhay upang iligtas siya kung sakaling maging mapanganib ang sitwasyon, kaya naman ay kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili gamit ang baril na ito. Napatanong naman si Habon Park na kung hindi ba nito gagamitin ang baril, na sinang-ayunan naman ang ating bida dahil sa magagawa naman niyang mapaslang ang mga ito kahit gamit lamang ang kanyang mga kamay. Matapos na mapatingin dito ng dalaga, ay ibinalik naman niya ito kay Hoyong at sinabi na hindi siya marunong sa paggamit ng bagay na ito, ngunit masaya ito dahil sa kumpiyansa na ipinapakita nito sa kanya, dahil sa maaari lamang niyang mabaril ang ating bida gamit ang bagay na ito, sa nangyari ay sinang-ayunan na lamang niya ito, at nagdesisyon na muling umalis. Makalipas naman ilang sandali matapos nilang makakaalis sa bahay, ay tinanong naman siya ng dalaga na ang sinabi nito sa kanya na may kung sino siyang nais na hanapin sa lugar, at sino naman ang taong iyon, na sinagot naman ng ating bida na ang bagay na iyon ay isang classified at wala na para sa kanya ang malaman pa iyon, dahil ang tangi lamang niyang dapat intindihin ay ang pagmamaneho nito, sa nangyari ay nenas naman si Habon Park sa pag-uugaling mayroon ng isang ito. Nang bigla naman nagalit nitong sinabi kay Hoyong na dapat ay kahit papaano ay alam nito kung saan sila pupunta, sa nangyari ay napaisip naman ng ating bida at sinang-ayunan ang dalaga, dahil sa hindi dapat sila mag-ikot-ikot lamang ng walang kung anong pupuntahan, at napasabi na kung alam lamang niya kung saang daan ang pinuntahan ng taong iyon ay mas madali sana. Nang bigla naman na tinawag siya ni Habon Park, at may napansin na mga kabahayan sa di kalayuan, kaya naman ay napatanong siya na kung naisip ba nito na kung ang taong hinahanap niya ay maaaring nagtatago sa lugar na iyon, na napasabi naman ang ating bida na hindi siya nakakasigurado sa bagay na iyon, ngunit hindi niya naisip na lalapag ang taong iyon malapit sa kanyang nilapagan. Sabi pa nito na sa ngayon ay kailangan niya munang galugadin ang buong isla, kaya naman ay nagdesisyon siya na titignan nila ang lugar na iyon. Matapos na makarating ay napasabi naman ang babae na walang katao-tao sa lugar na ito na parang isang ghost town, kaya naman ay napatanong siya na kung nasaan naman kaya ang mga taong naninirahan sa islang ito. Sinagot naman siya ng ating bida at sinabi na ang buong islang ito ay parang isang malaking movie set para sa battleground, at walang kahit na sino ang nagawang tumira sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagtaka ang babae at napasabi na hindi siya nakakarinig ng kahit na anong labanan sa lugar. At sa tingin niya ay wala pang nakakakita sa lugar na ito. Nang bigla naman siyang hinatak ni Hoyong dahil sa may mga tao na nasa paligid, sa isip nito na hindi na nakapagtataka pa kung bakit napakatahimik sa lugar, dahil sa mukhang ang mga ito ay nagawang magtulungan at nakakasiguro siya na pinaslang nila ang mga taong nandito ng mabilisan lamang, kaya naman ay napatanong siya na kung ang mga ito ba ay nagawa ng magkampihan noong sila ay nasa eroplano pa lang, dahil kung ganoon nga ay isang matalinong diskarte ito. Mahinang sinabi nito sa babae na sa tingin niya ay hindi nila magagawa ang kaharipan ang tatlong iyon ng sabay, kaya naman ay kailangan na nilang makabalik sa kanilang motorsiklo ng tahimik, na sinang-ayunan naman ng dalaga.
Nang papabalik sa lugar, ay bigla naman na may nagsalita at sinasabi na tama nga siya dahil sa kanina lamang ay nakarinig siya ng tunog ng motorsiklo, bukod doon ay mainit pa din ang makina nito na indikasyon na kakadating lamang ng kung sinong sakay nito, kaya naman ay napatanong ang kasama niya na mukhang may kung sino ang tao sa lugar na ito, at nagawang magtago sa kung saan. Naiinis naman na napasabi ang ating bida na hindi niya naisip na bukod sa tatlong lalaki kanina ay may iba pa, nang bigla naman na natigilan ang babae nang dumaan ito sa kanilang harapan habang napapasabi na sa tingin niya ay nasa malapit lamang ito at hindi pa nagagawa ang makalayo. Dahil sa narinig niyang reaksyon ng babae ay napalingon naman ito, ngunit sa pagharap niya ay mabilis naman siyang sinampal ni Hoyong, at nang mawalan ng malay ay agad niyang kinuha ito at inilagay sa gilid. Narinig naman ito ng isa kaya naman ay napatanong siya na kung ano ang tunog na iyon. Kaya naman ay tinanong niya ang lalaki na kung may nahanap ba ito na kung ano, ngunit dahil sa hindi na ito pa sumasagot ay napasabi ang isa na mukhang may kung sino ang umatake sa kasama nila. Dahil dito ay dahan-dahan naman silang naglakad at sinabihan ang ating bida na huwag na silang makipagtaguan pa sa kanila. Sa isip ng ating bida na hindi magiging madali ang kalabanin ang tatlong ito ng sabay-sabay, subalit kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Kaya naman nang makakita ito ng pagkakataon ay mabilis niyang sinilip ang mga paparating upang patumbahin, ngunit bago niya pa magawa iyon ay nakatanggap naman na siya kaagad ng bala na tumama sa kanyang baril upang mabitawan niya ito. Sa nangyari ay nag-aalala naman siyang tinanong ng babae na kung ayos lamang ba siya, nang bigla naman silang inasar ng mga lalaki na kung sa tingin ba nila ay hindi nito alam kung nasaan sila, dahil kung ganun ay nasa hindi sila magandang sitwasyon. Kaya naman masaya nitong tinutukan ang tinatagwa ng ating bida, ngunit laking pagtataka siyang napamura dahil sa wala na ang mga ito dito. Kaya naman ay inalerto nito ang lahat na habulin ang mga ito dahil sa hindi nila magagawa ang makalayo, at ang isa ay pinaiwan upang bantayan ang motorsiklo dahil alam niyang babalikan nila iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na makapagtago sa isang bakanteng bahay ay tinanong naman siya ng dalaga na kung ano na ang kanilang gagawin, at kung babalikan pa ba nila ang motorsiklo upang magawa ang makatakas, na sinagot naman siya na hindi nila magagawa iyon, at ngayon ay gagamitin nila ang mga kabahayan dito upang panangga habang iniisa-isa sila. Nang bigla naman siyang napatanong na kung papaano niyang matatakasan ang sitwasyon na ito dahil sa wala siyang kahit na anong desenteng armas, nang may napansin naman ang babae sa di kalayuan, at tinanong si Hoyong na kung alam ba niyang gamitin ang hawak niya. Maya-maya lamang ay natunto na sila ng isa at napasabi na tama siya dahil sa dito nga nagmula ang ingay na kanyang narinig kanina lamang, mayabang nitong sinabi na alam niya na walang kahit na anong armas ang mga ito. Dahil sa nakita niya sila habang tumatakbo, kaya naman ay gagamitin niya ang oras na ito upang makipaglaro sa kanila. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang pagsasalita, dahil sa may palaso ang nagawang bumaon sa kanyang ulo, at magawang mapaslang gamit lamang ang isang pagtira ng ating bida gamit ang crossbow, matapos ay napasabi siya na ngayon ay mayroon pang dalawa na kailangan niyang mapabagsak. Sa labas naman ay habang naghahantay ang kasamahan ng lalaki, ay napapasabi siya na nakita niya na mayroon itong kasamang babae. Kaya naman ay nakakasigurado siya na nagawa na nilang ligpitan ang kasama nitong lalaki at ngayon ay nagsasaya na sa katawan ng dalaga. Nang may naramdaman naman siyang kalusko sa di kalayuan, kaya naman ay napalingon ito, at naging alerto. Sa di kalayuan naman ay pinagmamasdan ito ng ating bida, at napasabi na ang isang ito ay may hawak na isang baril, isang lumang Soviet light machine gun. Sabi nito na mas malakas ang sandatang mayroon siya kumpara sa mayroon lamang ito, at kung hindi niya magagawang mailigpit ito kaagad, ay magagawa siyang pira-pirisuhin ng isang iyon gamit ang kanyang sandata. Bukod doon ay hindi pa din niya nakikita ang isa pa sa kung saan-saan, at masyadong delikado kung aatakihin niya ito kaagad. Nang naalala naman nito ang paghingi niya ng tulong sa dalaga upang magawang mailigpit ang mga ito, sinabi niya dahil sa wala itong kahit na anong karanasan sa paggamit ng crossbow, kaya naman ay hindi niya magagarantiya na mapapatamaan niya ang mga ito, ngunit susubukan pa din niya,
at tinanong ang babae na kung magagawa ba siyang matulungan nito sa kanyang plano, na masaya naman niyang sinang-ayunan. Sabi ng dalaga na ang tangi lamang niyang trabaho sa misyong ito ay ang magbigay ng ingay upang mawala ang atensyon nila. Kaya naman matapos ay mabilis na pinatamaan ito ng ating bida gamit ang kanyang crossbow, ngunit nang papalapit na ito, ay bigla naman na sumable ang kanyang pagtira at sa pader lamang tumama. Sa nangyari ay naiinis siyang napasabi na ang isang ito ay hindi madaling gamitin, kaya naman dahil doon ay mabilis siyang pinaulanan ng bala ng lalaki, upang mabilis siyang mapatakbo, ngunit nang may nakita naman siyang mapagtatagwan sa malapit, ay nakita naman niya kung sa papaanong pinulbos lamang ito ng armas ng lalaki, kaya naman ay mabilis siyang nagpadulas sa lupa upang hindi matamaan. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa may isa pa na nag-aabang sa kanya sa di kalayuan, at handang-handa na upang tagin siya. Dahil sa bihasa ito sa mabilisang pakikipaglaban, ay agad niyang ipinangdepensa ang hawak nitong crossbow, at kinuha ang isang palaso sa kanyang binti. Kaya naman nang magawa niyang mapawalang bisa ang atake nito, ay mabilis niyang itinusok ito sa kanyang hita, upang mapayuko ito sa sakit. Aatakihin na sana ito ni Hoyong, ngunit mabilis naman na nakasunod ang lalaki at agad siyang tinutukan, at masayang sinabi na ngayon ay wala ng paraan pa para sa kanya ang makatakas dito. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa biglaan na lamang siyang sinalpok ng dalaga gamit ang motorsiklong sinasakyan niya, at galit na sinabi na siya ang unang nagpaputok sa kanila, at ito ay isa lamang self-defense, dahil dito ay malakas naman itong tumalsik sa di kalayuan. Nang matapos ay pinagpapawisan naman itong sinabi na mabilis siyang kumilos upang magawang mailigtas siya, nang bigla naman na narinig nila na nagsalita ang isa, at sinabi na ang lahat ay naaayon sa kanilang plano, kaya naman ay bakit nangyari ang ganito. Siya ay nahatulan ng kamatayan dahil sa pagkuha ng ilang mga babae, ngunit ngayon ay may pagkakataon na siyang makasali sa battlegrounds, at maswerteng napasama sa mga presong nakilala niya mula sa kulungan. Wala silang naging problema na paslangin ang kanilang mga nakakaharap dahil sa bilang na mayroon sila, ngunit ngayon ay nagawa lamang silang matalo ng 2 tao. Nang bigla naman na tinanong ng babae ang ating bida na kung tutuluyan na ba niya ito, na sinagot naman niya na may nais muna siyang malaman sa isang ito, kaya naman ay tinanong niya ang lalaki na kanina sa eroplano, ay may nakita ba itong Korean politician, na hindi naman nito sinang-ayunan. Kaya naman napasabi si Hoyong na kung ganun ay wala na siyang rason pa para mabuhay, matapos ay agad niyang tinutukan ito, ngunit bigla naman na hamarang ang babae at pinahihinto siya, sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung ano ang ginagawa nito. Sabi nito kay Hoyong na mukha naman na wala itong plano na makipaglaban sa kanila at nais lamang na sumama sa iba pa, kaya naman ay kailangan ba talaga niya na paslangin ito. Habang kinakausap ito ng babae, ay sa isip naman ng lalaki ay napapatanong siya na kung ang isang ito ba ay talagang tanga, ngunit kahit ano pa man iyon ay ito na ang kanyang pagkakataon, kaya naman kapag ibinaban nito ang kanyang armas ay agad na din siyang kikilos upang paslangin silang dalawa. Nang bigla naman na pinatamaan ito ng ating bida, at sinabihan ang babae na binalaan na siya nito na huwag gagawa ng kahit na anong klase ng katangahan, dahil kapag inilagay siya muli nito sa panganib, ay papaslangan na lamang siya nito agad-agad. Nang matapos ay sinabi ng ating bida na gumagabi na, kaya naman ay dito na muna sila magpapalipas ng magdamag, makalipas naman ng ilang sandali, ay nakita naman nito na natutulog si Hoyong na parang isang bata. Siya ay aktibo buong araw, kaya naman sa tingin niya ay pagod na pagod ito. Nang napasabi naman siya na mukhang ang isang ito ay walang pinagkaiba sa mga kriminal na kasali, kaya naman ay napabulong ito na nagsinungaling ito sa kanya kanina. Sinabi nito sa kanya na hindi niya alam kung bakit siya dinala sa lugar na ito, ngunit ang totoo ay alam niya talaga, at ito ay ang kaparehas na rason kagaya ng sa iba. Sabi nito na siya ay nandito sa larong ito, ay dahil sa maging siya, ay isa ding mamamatay tao. Matapos ay agad niyang itinutok ang crossbow na kinuha nito sa ating bida. Napadilat naman ng kaunti si Hoyong, ngunit dahil sa inaasahan niya na mangyayari ito, ay palihim niyang itinago ang kanyang pistol sa kanyang likod bilang isang matalinong paghahanda.
Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.